sinuot ko yung parang ganyang jacket ko ng Amazing Playground eh. Oo, pero ito, ano to eh, official Philippine yabang. Oh, may dating. Pero syempre, kaibigan natin yan, si Amis Tuma na Amazing Playground. Oy, Meg! Yes! Tama, no? Last day ng ating program for the week because starting tomorrow, kailangan lang, di ba, na magbigay daan tayo sa, sa pagdating ni Pope. PayPal visit. Meron tayo niyan. Mamaya, pakita ko. Ayan. So, by tomorrow, medyo magnilay-nilay muna tayo. Makikinilay-nilay kami, no, sa pagdating po ni Pope Francis. Yes. Dito po sa atin. Okay? So, since last day natin of the week, para sa PTV Sports, kailangan mas madaming sports balita. Atratsadahin natin, syempre. At mamaya, syempre, kwentuhan tayo. No? Mas madaming Mamimiss namin kayo. Dahil sa interactive portion natin. Exactly. Okay, so Meg, ready ka na? Ready. Ready na ako. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, 13 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At bago po tumutok ang buong mundo sa pagdating ni Pope Francis dito po sa ating bansa, ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire nagdesisyong manatili sa featherweight division. Pinoy IBF Light Flyweight Contender Milan Melindo doble kayod sa ensayo para sa inaasahang mandatory title challenge kontra Mexican champion Javier Mendoza. Youth Olympian Eva Verdeflor, pamumunuan ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Cleveland Cavaliers superstar LeBron James, posibleng magbalik aksyon sa road game kontra Philadelphia 76ers bukas. Minnesota Timberwolves swingman Shabazz Muhammad, masa-sideline ng 2 linggo sa hinang strained oblique muscle. FIFA World Player of the Year Award, muling inangkin ni Real Madrid star striker Cristiano Ronaldo sa ikalawang sunod na taon. At top seed si Mona Halep, nag-pull out sa Sydney International sa Australia. Yan ang mga headlines pa lamang ni Tele Malagumusok na sports balita. Narito na. Siyempre tayo pinapapakinggan ng live sa Sports Radio 918. Sa boxing, nagdesisyon si Pinoy hard hitter Nonito Donaire Jr. na manatili sa featherweight division. Ito'y kahit pa lumasam siya ng 6-round technical knockout loss sa huling laban kontra fellow world featherweight champion Nicholas Walters ng Jamaica. Ang kabuang detalye, ihatid ni Ferdy Kalimag ng Polytechnic University of the Philippines. Malaki ang posibilidad na manatili sa featherweight class si 5 Division World Champion Nonito Donaire Jr. Sa overseas telephone interview ng PTV Sports, ibinunyag ni trainer Nonito Donaire Sr. na plano pa rin ng kanyang anak na kumampanya sa 126-pound weight class kahit pa naging masaklap ang pagkatalo nito sa huling laban kontra fellow world featherweight champion Nicholas Walters ng Jamaica noong Oktubre. Sabi sa akin, maaari pa rin siyang lumaban sa 26. Ako naman walang problema doon sa 26 kasi nakita ko naman doon kahit na malaki yung si Walters sa kanya Ang nangyari nga lang doon hindi tinuloy din yung talagang strategy namin na sa labas namin lalabanan si Walters. Ang nangyari doon siya pumasok sa loob. Matapos na matalo kay Walters ay nag-anunsyo si Donaire na magbabalik siya sa super bantamweight division. Pero pagpasok ng taon ay tila biglang nagbago ang isip ng tinaguriang The Filipino Flash na ngayon ay nagbalik na sa pag-iensayo. Sa training pa lang sabi sa kanya, take your time, huwag ka madali. Ay, bakit patatagalin pa raw kung kaya na. Ayun ang malinig yun. At least, para siyang natauhan siya ngayon. Sinabi niya rin sa akin, talagang stupid ako pang di ako nakinig sa'yo. Sinabi niya sa akin yun.
Sa ngayon ay pinaplansya na ng team management ang ring return ni Donaire na posibleng ganapin dito sa Maynila sa buwan ng Marso. Para sa PTV Sports, Ferdy Kalimag, Polytechnic University of the Philippines. Sa boxing pa rin, doble kayod sa ensayo si Pinoy IBF light flyweight contender Milan Melindo para sa inaasahang mandatory title challenge kontra Mexican champion Javier Mendoza ngayong taon. May report si TJ Padua ng Colegio de San Lorenzo. Gumugulong na ang negosasyon para sa panibagong title challenge ni World Light Flyweight contender Milan Melindo. Ayon kay ALA Promotion Vice President Dennis Cañete, kung sila ang masusunod ay gusto nilang dalhin dito sa Maynila ang world title shot ni Melindo na mandatory challenger ni IBF Light Flyweight champion Javier Mendoza ng Mexico. We want to let Milan fight the world dito. So, pero hindi pa namin alam anong details sa kanila din. Kung if everything goes well with the negotiation, March 28 yung target in Manila. Ibinalita rin ni Cañete na puspusan na ang pag-iensayo ni Melindo at tanging si Mendoza lamang ang inaasintang next opponent ng 26-year-old Cagayan de Oro Pride. Hindi naman sana stop during the holidays and stuff because they're preparing talaga. It's 108, so I think that the last fight was okay si Milan. He's more agile, quick, and I think that the weight is more perfect for him. Si Melindo ay minsan nang napalaban para sa world title, subalit yumukod siya kay Mexican WBA at WBO flyweight ruler Juan Francisco Estrada noong July 2013. Para sa PTV Sports, TJ Padua, Colegio de San Lorenzo. Lipat naman tayo sa basketball. Bagamat na pag-iwanan sa serye 2-1, hindi pa rin pinanghihinaan ng loob ang San Miguel Beermen sa title series kontra Alaska Aces sa PBA Philippine Cup. May report si Ms. Golda Tabid Grospe. Kumpiyansa sa San Miguel Beer coach Leo Austria na masusungkit nila ang kampyonato ng season opening PBA Philippine Cup. Ito'y kahit pa 2 beses silang nag-collapse sa endgames sa unang 3 laro ng Best of 7 Championship Series kontra Alaska Aces. Lumamang ng hanggang 22 points sa first quarter, lumasa pa rin ang San Miguel Beer ng 82-88 overtime loss kontra Alaska sa opener noong Miyerkules, bago sila nakabawi sa pamagitan ng pag-ani ng 100-86 lopsided win sa Game 2 noong Biyernes. At sa Game 3 noong isang gabi, muling nagrehistro ang Aces ng 78-70 come-from-behind victory upang hawakan nila ang 2-1 series lead kontra Beermen. And this team has the potential. For the Baka, we're able to get the lead of 20 points, 21 in this game and 19 or 20 in the first game. So the potential is there. It's up to us. Sa panig naman ni Alaska mentor Alex Compton, motibasyon para sa kanyang mga players na hindi pa nakakatikim ng All-Filipino crowns ang talunin ang mas pinapaborang San Miguel Beer side. Sa amin, isang sinasabi namin sa locker room is, sa lahat ng mga players namin, siguro higit pa ng 100 ng mga All-Filipino Conference. Isa lang may singsing, si Eric May. So, siguro motivation na yun sa kanila na you think about how hard it is to win an All-Filipino, you gotta put it all out there. Ang Game 4 ay muling isasagawa sa Araneta Coliseum bukas ng alas 7 ng gabi. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kung ang ilang key players ng Alaska Aces ang tatanungin, hindi sila dapat masanay na nasa crucial moments na lamang umatake sa Championship Series kontra San Miguel Beermen. Narito ang report ni Joanna Bumatay ng Polytechnic University of the Philippines. Bagamat aminadong masarap pakinggan ang taguring Never Say Die style, naniniwala ang ilang key players ng Alaska Aces na hindi pa rin sila dapat masanay na naghahabol sa bawat laro ng Championship Series kontra San Miguel Beer. Sa Games 1 and 3 ng Best of 7 Series, parehong come-from-behind win ang naitala ng Aces upang maitaguyod nila ang 2-1 lead kontra Beermen. Sorry, I really don't know the impact na ito. Pero we cannot go down like that again. It's really tough.
kailangan namin tingnan kung ano yung mga mali namin. Hindi dapat. Sa panig naman ni Alaska Center Sanitos, tiyak na gagawin ni San Miguel Beer counterpart Junmar Fajardo ang lahat para makabawi. Matapos na mapigilan nila ang atake ng 6'11" Cebuano slotman sa unang 3 laro ng serye. I wouldn't say dominant. I'm going to try to give it my all. I'm going to try to give my best and try to contribute whatever I can to the team. Matapos na mag-average ng 18 points sa eliminations, bahagyang bumaba ang kontribusyon ni Fajardo sa finals sa kanyang average na 14 points per game. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Sa volleyball, hindi pa buon si collegiate coach Roger Gorayev sa planong pagbuwag sa Philippine Women's Volleyball Under-23 team. Kilala sa pangalang Amihan Pilipinas na iipit ngayon ang pambansang koponan sa hidwaan ng 2 paksyon na umaangkin ng liderato sa Philippine Volleyball. Ayon kay Gorayev, dapat panatilihin ang current national team at kung pwede pa ay dagdagan para mapalakas pang lalo. Mayorya ng mga miyembro ng Amihan Pilipinas ay mga top volleybells ng bansa tulad nina Rachel Andakis, Denise Lazaro, Mika Reyes, Lizelle Pantone at Eliza Valdez. Sa ngayon ay pinag-aaralan ng Philippine Olympic Committee kung paano maayos ang gusot sa liderato ng Philippine Volleyball Federation 4 na buwan bago ang hosting ng bansa sa Asian Women's Under-23 Championship. Gymnastics. Training camp at tune-up matches sa abroad ang pagdaraanan ng Ava Verde Flor-led Philippine Gymnastics team. Para sa Assam na makasungkit ng mas maraming medalya sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. May report si Ms. Arian Malyare. Pamumunuan ni Phil-American Ava Verde Flor ang kampanya ng Philippine Gymnastics team sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Nakarating sa medal round ng Youth Olympic Games sa Nanjing, China noong 1 taon. Makakasama ni Verde Flor sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa 12-day meet ang mga teammates na sina Cristina Onofre, Rachel Arellano, Eunice Evangelista at iba pa. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion na sasalang sa training camp at tune-up matches sa abroad sa susunod na buwan ang grupo ni Verde Flor bilang preparasyon para sa pagsabak na Singapore Showpiece. Right now, we have a Hong Kong competition in February. In fact, all the Asian Games country are going to be there. So it's going to be a hard competition, but it's good for them to experience it, to get strong, and I can compare their grades to how they compete with other countries. Sakaling maganda ang ipakita sa SEA Games, ibabaling naman ni Carrion ang atensyon sa Assam na makasungkit ng pwesto si Verde Flor sa Rio Olympics sa susunod na taon. She was our youth Olympic gymnast and she came 6th place. She beat everybody, so we have a good chance of winning. And if she wins here, I'm going to bring her to the Olympic Games. If she wins in the SEA Games. Ang 28th edition ng SEA Games ay opisyal na bubuksan sa Hunyo 5 at magwawakas sa Hunyo 16. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, may bagong presidente na ang Athletes Commission. Siya ang si multi-titled triathlete Miko Huelgas na nakakuha ng pinakamaraming boto sa balloting ng mga fellow national athletes. Narito report ni Ms. Lorraine Cerillo ng Polytechnic University of the Philippines. Pamumunuan ni multi-titled triathlete Miko Huelgas ang bagong set of officers ng Athletes Commission. Ito'y matapos na makatanggap siya ng pinakamaraming boto sa balloting ng 40 national athletes. Ayon kay Huelgas, isusulong niya ang pagresolba sa karaniwang problema ng mga atleta na tulad niya. I believe that I'm qualified for this job and I think I'm made for this job talaga. Kasi I'm really concerned with the problems of the national athletes. Especially I had an experience with my own problems when I was living in the dormitory in Philippine Sports Commission. Buti na naranasan ko yung mga good experience at ito'y nagbibigay sa akin ng talagang fighting spirit para learning para may apply ko to with my position right now.
Ibinalita rin ni Huelgas na babiyahe siya patungong Kuwait sa susunod na linggo para dumalo sa Athletes Forum ng Olympic Council of Asia o OCA. It will be held in Kuwait on this January 21 to 24. They will be talking about the concerns and the situation of the national federations all over Asia. So we get to learn what's happening with the national federations in Asia, so we can apply it, whatever we have learned in our own country. Bukod kay Huelgas, manunungkulan rin bilang mga opisyalis ng Athletes Commission sina Olympian long jumper Henry Dagmil, Asian Women's Boxing Gold Medalist Michelle Martinez at Women's World Boxing Champion Josie Cabuco. Para sa PTV Sports, Lorin Cerillo, Polytechnic University of the Philippines. Samantala, naging matagumpay naman ang pagdaraos ng Sports Science Seminar para sa mga national athletes at coaches. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Humigit kumulang sa 500 national athletes at coaches ang nabiyayaan ng libreng Sports Science Seminar na inorganisa ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission sa PhilSports Arena sa Pasig City. Sa ilalim ng patnubay ng mga international experts, tinuruan ang bawat partisipante ng iba't ibang techniques at drills sa biomechanics at cardiovascular activities upang mas maging handa at well-equipped para sa pagsuong sa hamon ng mga paparating na international competitions. Kabilang narito ang Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. I'm very grateful na POC and PSC arranged something like this for all of us kasi it's very informative. And ako, first of all, as an athlete, kasi syempre as you age, medyo meron ka ng mga nararamdaman na pain. So now, naiintindihan ko kung bakit. Like, I make certain movements, kaya pala, kumbaga na-aggravate yung lower back ko. So, kahit pa paano, sa mga natututunan ko, I'm able to, and yung mga exercises na tinuro ng mga speakers, I am able to practice and improve yung mga movements ko para mas maging efficient at saka parang hindi maging stressful. Napakagandang preparation to dahil malapit na yung Southeast Asian Games sa Singapore. At ito, pabor sa boxing dahil ang assessment nilang ginagawa ay yung functional movement ang dinidevelop natin. Ito ibig sabihin, yung kukunti lang igagalaw mo sa katawan. So yun ang dapat namin nga idadagdag sa boxingero kasi once na may minimize mo yung masyadong movement, so madali kang makapag-react agad sa kalaban. Magandang programa ito ng Philippine Sports Commission. Dahil dito makikita namin kung saan yung mga kailangan i-improve ng mga boxer namin, lalo na sa mga power nila, sa shoulder, sa legs, sa core nila. So magandang tulong yung nila. Kasi nakita namin yung in-assist yung mga boxer namin kung saan ang kainaan ng mga boxer namin. So doon namin i-develop. It's really a big help na ganitong programa ng PSC. Of course, with the help of the NSA namin sa Philippine Karate Federation, sa NSA. So, nakakatulong talaga. It's a big help para sa amin as coach na tutulungan din namin, especially yung mga regional athlete natin. Sa panig naman ni PSC Chairman Richie Garcia, tiniyak niya na magpapatuloy ang ganitong klase ng programa sa mga susunod na taon, lalo pat naging matagumpay ang 6-day workshop. Very, very happy with the results. Talagang nakita ko and I talked to a lot of them and they said that maybe we do it again next year. No? Sabi ko, for as long as I'm in PSC, ituloy natin ito on a yearly basis because ito yung pinakamurang investment na ginagawa natin. Kasi maraming dumadalo dito at saka not only that, when they go home, marami din ang matuturuan nila. Ang Sports Science Seminar ay bahagi ng preparasyon ng mga national athletes at coaches para sa nalalapit na kampanya sa 28th edition ng SEA Games. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Nakabalik na sa winning form ang Orlando Magic
sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna ni Star Center Nikola Vucevic na tumikada ng 33 points at 11 rebounds, dinomina ng Orlando ang host Chicago Bulls 121-114 kanina upang tuldungan ang kanilang 6-game losing skid. Bukod kay Vucevic, guminang rin para sa Magic si shooting guard Victor Oladipo na pumukol ng 33 points, habang si power forward Pau Gasol naman ang namuno sa atake ng Bulls sa kanyang total output na 28 markers at 14 boards. Hinawakan ng Magic ang 93-78 advantage papasok ng fourth and final period, pero nakadikit sa 3 puntos ang Bulls, 2 minutes and 16 seconds remaining. Subalit sa sumunod na ball possession ng Chicago ay sumablay ang 2 free throws ni center Joakim Noah, habang na-convert naman ni Oladipo ang isang layup na nagselyo ng panalo para sa Orlando. Bukas sa iyong host naman ng Magic ang Houston Rockets sa Amway Center sa Orlando, Florida. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Posibleng magbalik aksyon si Cleveland Cavaliers superstar LeBron James sa road game kontra Philadelphia 76ers bukas. Ito ay matapos na ma-sideline siya ng 2 linggo sanhi ng left knee injury. Kanina ay nagbalik na sa ensayo ang 4-time NBA MVP at bukas siya ay magdedesisyon kung sasalang na siya sa hardcourt action. Hindi maikakaila na nag-struggle ang Cavaliers sa pagkawala ni King James kung saan nasadlak sila sa 5-game losing skid. Ang David Blatt mentored squad ay kasalukuyang nasa ika-6 na pwesto sa Eastern Conference standings sa kanilang record na 19 wins against 19 losses. Sa NBA pa rin, hindi makakasama ng Minnesota Timberwolves sa susunod na 2 linggo si swingman Shabazz Muhammad. Ito'y matapos na magtamo siya ng strained oblique muscle sa team practice kahapon. Isa si Muhammad sa mga reliable offensive options ng Timberwolves ngayong season kung saan nag-average siya ng 17.4 points at 4.9 rebounds sa nakalipas na 20 laro. Bukod kay Muhammad, nasa injured list rin ang iba pang mga key players ng Timberwolves tulad ni Ricky Rubio, Nikola Pekovic at Kevin Martin. Sa football, muling nahirang bilang FIFA World Player of the Year sa ikalawang sunod na taon si Real Madrid star striker Cristiano Ronaldo. Kanina ay tinalo ng 29-year-old Portuguese booters sa botohan ng mga national team captains, head coaches at media men, sina Barcelona star forward Lionel Messi at Bayern Munich goalkeeper Manuel Neuer. Umiscore si Ronaldo ng 17 goals upang pamunuan ng Real Madrid tungo sa pagkopo ng record na pang-10 titulo sa Champions League noong isang taon. Bukod pa rito, nakapagbaon rin si Ronaldo ng 31 total goals sa La Liga noong isang taon, ang pinakamarami sa competition. Sa tennis, nag-pull out sa itinatanghal na Sydney International sa Australia si top seed Simona Halep. Ito'y dahil kasalukuyan pa siyang nagre-recover mula sa dinanas na gastroenteritis sa kanyang title run sa Shenzhen Open sa China nitong weekend. Pero umaasa ang third-ranked Romanian netter na makaka-recover siya ng husto bago sumikad ang aksyon sa season opening Grand Slam event na Australian Open sa Melbourne Park sa darating na Lunes. Bukod kay Halep, nag-withdraw rin sa Sydney International si fourth seed Caroline Wozniacki ng Denmark dahil naman sa wrist injury. At sa cycling, tiwala si British rider Stephen Burkey na makakapedal siya sa Track World Championship sa Paris, France sa susunod na buwan. Ito'y kahit pa nagtamo siya ng broken collarbone habang nag-eensayo sa Mallorca, Spain noong isang araw. Kasalukuyan nagpapapawi sa isang gym ngayong araw si Burkey at plano niya na muling sumalang sa intense training sa darating na weekend. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. After half an hour, bumbuo na yun, no? Mga mahilig sa sports na yung balita, no? Tsaka mai-add ko lang, no, habang nagiging exciting ang game ng Alaska Endearment, puspusa naman ang training ng ibang teams for the Commissioner's Cup. Siyempre, no? Meron nga mga nag-tune-up games. Noong Sunday, nagkaroon ng tune-up game ng Kia
at Blackwater. Nagwagiran ng Blackwater, hindi ko alam yung score. Tapos wala pa import yung Blackwater. Tapos ang NLEX Road Warriors, nagpe-prepare for Dubai. At alam ko this weekend, meron pa mga meron pang mga tune-up games na inihahanda ang iba't ibang mga teams. Kaya naman puspusa na, sabi ko nga, yung paghahanda ng ibang mga kupunan sa PBA habang bakasyon. Okay. At syempre, mamaya puspusa naman ang ating pakikipagkwentuhan sa inyo dahil open na po ang ating line. Yes, at saka Facebook natin. Oo, at ang ating line, check ko lang dito sa aking DTC phone. Phone. Palobat. Oo, palobat na pero mamaya mai-charge natin to. Ayan, ang ating pong cellphone number mga kaibigan, 0936-537-9349. Ulitin ko, 0936-537-9349. So, tawag na. Tawag muna, wala mo ng text, ha? Ang hirap. Oo, Facebook at saka tawag tayo today. Yan, oo. Okay, so yan. At marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Okay, at dahil nami-miss natin yung ating mga caller, interactive portion muna tayo. Unahin muna natin ang ating mga caller. Yes, oo nga, at na-miss natin yan. Oo nga oo. Sige, meron tayong first caller. Good evening. Yes. Ay, teka, sandali. Siyempre, parang hindi yata nakaspeaker po. Sorry. Hello, magandang gabi. PTV Sports, sino po sila? Si Mr. Marvin po. Hello. Come again, partner. Sir? Ano nga ulit pangalan mo? Marvin po, Marvin. Martin. Tigasan si Martin. Pampanga po. Kenny. Martin. Pampanga. From Pampanga. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo, Kenny? Sir, ano pong balita sa Ginebra? Balita sa Ginebra? Martin, ang Ginebra ngayon, syempre, bago na yung coach siguro, alam mo na, no? Si Ato Agustin. So far, wala pa silang import. Namatay. Oo. Wala akong ginagawa, namatay, sagutin na natin yung tanong ni Martin. Ginebra, bago, so far, yun nga, bagong import. Pagkatapos, yung last time na nakausap ko, 3 pinagpipilian nilang imports, ano? And yun nga, parang one of them si Michael Dunnigan. Kaya lang, karamihan kasi ng mga imports ngayon, nag-aanda for the NBA Showcase. Yes. Wherein, yun nga, ibang mga teams, ibang mga players, parang mas susugal dun sa makapasok ng NBA. Kaya nahihirapan din yung mga teams ngayon. Okay. Pero tsaka promise din ng mga players ng Ginebra, no? Especially sila Greg Slaughter, na paghuhusayan nila, especially this Commissioner's Cup, kasi nadidisappoint ka daw yung mga fans nila sa kanila. Dapat lang. Okay. Alright, next caller natin. Hello, magandang gabi. Sino po sila? Hello? Hello? Yes, hello. Good evening. Sino po sila? Si Elmer Hamon ng Santacos, Laguna. Elmer, tama ba? Elmer yung name mo? Elmer? Yes po. Elmer? Yes, sir. Yes, Elmer. Kumusta na? Ano yung paglilingkod namin sa'yo? Gusto ko sanang magbago ng prospect ng San Miguel Beer. Magkano na ang? Nagbago na first five. Nagbago na. Akala ko magkano na. Akala ko magkano na San Miguel Beer. Nagbago na ang first five? Opo, ng San Miguel Beer. Elmer, alam mo, yung first five kasi, malalaman natin yan every game. Okay, so, yung first five nila, by tomorrow, bukas pa natin malalaman yun. Kasi usually, Elmer, yung mga teams, nagbibigay yan ng first five nila a few minutes before the game. Binibigay nila yan sa PBA, dun sa announcer, yun, para, yun nga, malaman nila. So, yung kung may pagbabago, alam mo, tingin ko wala naman masyadong pagbabago sa nila, sa starting five. Yes. Okay po, salamat po. Okay, maraming salamat, Elmer. Alam mo, siguro about San Miguel, may dagdag ko lang. Yes, Elmer, may habol ka, Elmer? Pwede po mga sige, pwede, Elmer. Sa inyo to, show nyo to. Binabati ko po yung mga katrabaho ko sa dyan.
Nagtatrabaho sa... Okay. Sige. Sa Salakan. Oh, sino? Meron kang gusto batiin kung sino mga kasama mo sa trabaho? Nabati ko sila Lago. Okay. At si Ronald Tolentino. Okay. Sige. Elmer, maraming salamat. Mabuhay ka. Yun. Good luck po sa laro ng San Miguel bukas. Yan. Fan ng San Miguel. Obviously, si Elmer. Yes. Alam mo, meron lang ako may dadagdag. Makakomment lang ako dyan sa San Miguel. Kasi, di ba, games 1 and 3, lamang sila. Laki. Oo, malaki. Umabot ang 21. Correct. Tapos sinasabi nga na yung nagbibigay ng inspiration and lakas ng loob sa Alaska, si Calvin Abueva. Yes. Dahil yung kanyang laro. Ako tingin ko, ang kailangan ng San Miguel is someone na, yung bang pantapat hindi naman pantapat one-on-one kay Abueva, but someone na parang may sasagot. Sa kanya. Na tipong pagka yung medyo nagkapisikalan, yung San Miguel parang, di ba nga nabigyan nga sila ng term na parang larong mayaman, di ba? Oo. So, parang medyo ngayon, ganun naaakma yung mga players na no? So, pagka alam mo na medyo binangga mo yung San Miguel, merong isang David Semerad na papalag, medyo yung Alaska, mapapaisip. Hindi rin kaya, no? Since malaki ang lamang ng SMB usually pagka sa mga games nila, nape-pressure sila kapag humahabol na. Parang nawawala yung momentum at saka yung game nila pag nafe-feel nila nakakahabol. Na kahit malamang pa sila, pumapalya yung kanilang ano. Alam mo pwede kasi hindi naman ako naging PBA player, naglalaro lang ako diyan dito sa parking lot ng PTV, no? May court tayo dyan. Sa Rizal Coliseum, yung mga kasama natin sa PGBL, Pakitang Gilas Basketball League, no? Hanggang doon lang yung level natin. Pero at least in a smaller scale, nakaramdam ako na lamang kami, tapos hinahabol kami. Nakaka-pressure din Oo. Kasi pagiging parang trying hard ka rin, na idepensa or wag silang makahabol to the point na mas nagkakamali ka. Oo, ayun. So, yun, siyempre, kaya nga, di ba, parang mas masarap din humabol minsan kasi yung poprotect ka ng lead. Diba? So, yun, going back, tingin ko, kung kailangan ng konting pangbanggaan ng San Miguel Beermen kayo Oo. Natatalo ng gatas. Pagila gatas para lang, mas healthy daw kasi. Para lang medyo mapasarap. Kasi mas maganda magtuto Ang tunay na lang. Hindi naman sa kumakampi tayo sa San Miguel. Pero secret lang na. Masaya na umabot ng games. Oo naman. Pero yun lang. Even sila. Siguro, seriously speaking, kung yung David Semerad, tingin ko, willing yung hindi naman yung away, mag-hustle. Siyempre, nagalit si Commissioner Salud nung mga tipong nagkaka-away-away na, di ba? Sabi nga niya, tapusin na yan, shenanigans na yan. Yes, especially... Hooliganism. Pero di ba sabi ni Calvin Abueva na mananalo sila because of a clean fight? Oo, yun. Pero nakikinig si Manny Pacquiao nun. At na-impress si Manny Pacquiao. Yun, tingin ko yung David Semerad, kung mabigyan ng pantapat dun sa Alaska. At si, pwede rin si Doug Kramer. Pwede. Let the dog out. Yun. Diba, si Doug Kramer. Hoy, anong tawag na to? Nanonood pala sa atin si Mommy Evelyn Abueva. Yes, hello, good evening. Hi, Mommy Evelyn. Yes. Kahit di mo ko kilala. Pero kilala ko siya. Si Mommy Evelyn Abueva, happy viewing. Yes. Or happy listening naman kung siya'y nakikinig sa sports radio. Okay, mga caller, teka muna, basa muna tayo. Lipat tayo sa Facebook. Siyempre, mensahe niya sa facebook.com/PTV4Sports from First C. Ilasin. Sabi niya, hello mga idol, ask ko lang po kung sino-sino ang posibleng magpapadraft sa Philippine Superliga. And pwede po akong makahingi ng fan sign kay Gandang Meg. God bless PTV Sports. Pwede naman, siyempre. Sige, teka, makikibalita tayo. Try ko tapusin yung mga fan sign this week. Sige. Pre, pwede ka phone? Ano nga yun? Idea lang sa Superliga drafting. Pwede siguro. Pero wala akong load ng Smart
si Mr. Tatsuzara, siyang presidente ng ng Philippine Superliga. Pero may susubukan tayo, magpapaalam muna tayo. Okay, kung pwede. Okay. Sige, mamaya natin magiting kung pwede siya. Okay. Next, sige, tayo? Ilan naman tinatanong, di ba, yung sa Miss Superliga? Yes. Facebook pa rin tayo from Jan Melo Para. Sabi niya, good evening mga idol. Ask ko lang kung may import na ba yung BGSM at Pure Foods. Thanks. BGSM wala pa. Hinebra, 3 yung pinagpipilian. Alam ko, this week ma-finalize na yan no? Ang Pure Foods, si Marcus Blakely. Si Blakely, ang alam ko dumating kahapon. Supposedly, darating siya kahapon. And then, kumbaga, parang parang standby import. Kasi si Coach Tim, ang alam ko rin, itong week, aalis pupuntang US para maganap. So, siya. Kasi si Blakely naman, import nila for the 3rd conference. Ngayon, nung nalaman ni Blakely na hindi naging pwede si Diamond Simpson, ganoon din si Denzel Bowles, February pa po pwede. Tapos, sino pa ba isa? Si James Mays naman, nasa Italy. So, mga hindi pwede yun. So, nag-offer si Marcus Blakely na kung wala kayong makuha, willing ako. So, ibig sabihin, hindi pa settled ang Pure Foods kay Blakely? Sa pagkakaintindi ko, Meg, hindi pa 100% na siya yung magiging import. Pero definitely, siya yung magiging import for the 3rd conference. Kasi 6'5 yung yung limit. But, if ever, kung wala makuha si Coach Tim talaga, willing siya. And yun nga, pinarating kahapon. Iko-confirm ko lang kung dumating na kahapon. Kasi huli kong balita, kahapon dumating. So, I still have to confirm kung nakarating nga si Marcus Blakely. Okay, pass muna. Sige, hanap pa tayo, hanap tayo kung... Ano yung tanong kanina about drafting sa volleyball? Oo, tinatanong nila... Kung sino? Sige. Sa Superliga. Hindi yung mga possible na kasama sa draft. Sige. Makikibalita tayo, In the meantime, Meg, siguro, hanging question muna tayo bago tayo mag-break. At saka, syempre, siguro, pagbalik natin, since very curious sila sa mga import, sabihin natin sa kanila yung mga existing imports per team. Sige. Kung may kopya ka ba dyan? Kung confirm natin yan, Sige. Okay, so in the meantime, Meg? Hanging question natin from Rol Madle. Sabi, good evening mga idol. Sino po ba ang import ng SMB? San Miguel Beer. Alamin natin. Sige. Sa pagbabalik na yun yung paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Yan. At gaya na nga ng pinangako natin, yung mga imports per team. Pero natin mukhang i-verify pa to. Talaga, Hindi pa final. Pero so far, Alaska Aces si Robert Loger. I think okay na yan. Baracobol Energy, Solomon Alabi. I think okay na rin yan. Barangay Ginebra, San Miguel, may tatlong pinagpipilian. Wala Sino pa. nakalagay dyan? Wala pa. Blackwater Elite, Chris Charles. Okay yan. Nandito na yan. Yes. Global Port Batang Pierre Rob Benson. Hindi ko pa maano Teka, sandali. Sino yan? Rob Benson? Yes. Sige. I-verify natin. Pare. Dali. Ano yun? Rob Benson. Yes. Kia singer yan? Siguro hindi ko kapanahon. hindi mo rin kapanahon. From Kia Sorrento, it's Peter John Ramos. Nakakasabay na nila. Andito na yan. Sa tune-up Bagal daw. Meralco Bolts wala pa. Meralco Bolts. Hindi totoo yan, sabi nung huli si Mario West. Mukhang hindi, sa East ata pumunta NLEX, nandito na yan. Al Thornton, Pure Food Star Hotshot, Marcus Blakely, hindi pa yan sure, no? Hindi, si Blakely, supposedly nandito na. Pero, teka, mag-text tayo, teka, sandali. Brad! Mga kasama natin, mga kilala natin, mga nandun lang sa okay, dumating ba? Si Blakely. Hindi, sabi na. First name basis tayo. Si Marcus. Close si paring Marcus. Yan. Okay. Sige, ano ba? Sino Rainer Shine, Wayne Chesson. Yan ang gustong-gusto nila Gustong humingi ng release niyan Gusto niyang bumalik dito Ngayon, sino bang hanapin natin? Sige, text na rin natin. Na-release na ba siya? That's the question. Pare ko.
Kasi gusto nila, meron na nga may condo na nga yan dito eh. Dumating na Chisholm o Chisholm pa rin? San Miguel Beerman, Arinze, Onwaku. May kausap ako kanina, meron na silang napipisil, in principle nagkasundo na, pero hindi balik import. I think yan ata yung sinasabi. Ayaw mo nang bandutin. Okay. Oo. Hindi, pero sabi nga nila, ano sila yung naniniguro yung kausap natin hanggat hindi dumarating dito, ayaw mo nang mag-announce. So considered as hindi pa. Talk and text, tropang texters, wala pa. Talk and text, wala pa rin. Okay, thank you. Hinebra, from a reliable source, wala pa. Wala pa. Thank you, pare ko. Ito, magugustuhan mo to from Randy Malana. Sabi niya, good eve, killer smile Dennis. And pretty much, Meg. Ask ko lang, sino import ng Aces next conference? Si Robert Ogier. Pabali naman po, Dad and Mom ko, Romeo and Baby Malana. Yan. Magandang... Sir Romeo and Mom Baby. Maswerte kayo sa anak ninyo, si Randy Malana. Napipil ko, napakabait ng batang yan. Oo. At saka every time na nagme-message siya yung creative. Oo. Yan, at katulad ito, si Mommy Girlie. Ito, napakasipag dito, napakabait din ito si Mommy Girlie, nanonood din sa atin ngayon. Kaya Nia, maraming salamat, nagbigay sa akin ng t-shirt. Nia, thank you very much, at saka sa mga boss mo dyan. Maraming salamat. Kay Pope Francis. Bigyan ako ng t-shirt kay Pope Francis. Ayan. Gusto ko lang bumili necklace Ha? Nia, humihingi. Bibili daw. But punta naman tayo sa call na lang. Sige, caller nga. Sige, tawag na po. Ang ating pong, na-drain, sorry. Teka, sandali naka-charge naman yan eh. Naku, teka. Ba't ayaw ma-charge? Sandali. Sige, may tumatawag sa atin. Teka. Basa Facebook muna tayo from John Lopez. Sabi niya, mga idol, may nag-offer na po bang team kay Willie Miller? Pabati po sa asawa kong si Christine Lopez. More power and God bless. Ganda ng pangalan, no? Christine Lopez. Siguro kasing ganda niya yung pangalan niya. May dating. Wala pa tayong balita about Willie Miller. Nasa Delig pa ba rin siya? Tapos na yung Delig, ang alam ko eh. Pero Jan ka lang dahil, sige makikibalita tayo, although medyo alanganin na yung oras. Pero gagawa natin ng update, gagawa natin ng storya si Willie Miller. And baka by next week na kasi, starting tomorrow kay Pope Francis muna tayo. Tututok kay Pope Francis. Nia, thank you. And the bosses. Bill Gervasio, sabi niya, good eve po, Miss Meg at Dennis. Sino import prospect ng Ginebra? Thanks, pabati po dito sa Ilocos Norte. Ulitin na lang natin para dun sa mga hindi nakarinig. Oo. Sa prospects na lang. Ito, pabasa ko sa iyo. At sabihin mo sa akin kung kung gaano siya ka-reliable. Gaano siya ka-reliable? Oo naman, super duper reliable. Diba? Ano yung sagot niya? Sabi niya, wala pa. Ginebra yan. Wala, naku. Pasensya na, yung ating yung call natin, na-drain. Naku, kasalanan ko to. It's my fault. Hindi ko na-charge. Kasi 3 days nang, hindi na-drain. Yung DTC phone ko, Boss Paul. 3 araw, akala ko hindi na ma-drain. Natsambahan tayo. Pero ang tagal niya. 3 days na. Ito pa. Sa Rain or Shine. Sorry, di naman si Chisholm import namin. Namimili pa. Okay, si Coach Yeng. Okay. Hindi pa sure na si Chris. Okay. Sorry, di pa. Di naman si Chisholm import na. Namimili pa si... malamang hindi na nakaalis ito. Si Wayne Chisholm. Baka hindi na-release. Hindi na-release. Kasi nung last time na, di ba, plinay natin dito yun, yung kay Coach Yeng, nasabi nga niya, si Chisholm ang gusto niya. So with this development, malamang, hindi nakaalis sa kanyang kontrata si Wayne Chisholm. May tanong si Rol Malay. Sabi niya, good eve mga idol, matutuloy ba yung Blatches? Sa Miami Heat? Si Blatch sa Miami. Nasa China si okay. Blatch, Roy, alam mo, sa China kasi, yung liga nila ron, pagka ikaw ay pumirma, hindi ka makakaalis ng ron. Yung talagang naka-airtight yung mga kontrata nila ron. Hindi basta-basta makakaalis. May nagtatanong about the PBA, kung may game sa Friday. May game po sa Friday.
Meron po tayong game, ano na yun? Game 5, ano? Kasi bukas Game 4, then Friday Game 5. But, yung text na nakuha po natin from the PBA Commissioner's Office, slightly delayed dun sa TV5 yung ano nila, yung airing. Pero online, at saka dun sa kanilang signal na channel, 168 ata yun. Live po yun. Nice. But not sa TV5. Okay. Ganun kami rito. Pwede naman tayo magbanggit, di ba, Boss Paul? Wala naman tayong kalaban dito eh. Diba, no? Alam mo yan, Boss Paul. Sige, basa ba? Meron dito si Kenten Fadrikela. Good evening, PTV Sports. Sabi niya na 142 days to go before 2015 Singapore SEA Games. Nabilang niya pa yun? Yes, talaga inaabangan niya. May official Philippine basketball men's and women's lineup na po ba? Sana sila Roy Sumang, Diego Dario, Kiefer Ravena, Garbo Laniete, Jose Lorenzo Mendoza, Arnold Van Opstal, Jeff Troy Rosario, Arvin Dave Tolentino, Ray Mark Bello, Kevin Ferrer, Bobby Ray Parks, Kubi Lorenzo Paras, ang mga players natin. Saka may line-up po ba tayo sa volleyball ng 2015 SEA Games? Thank you and more power sa inyo. Parang happy toothpaste yan, ha? Oo nga, yung line-up nila. Yung tipong parang professional na talaga. Yung sa SEA Games, Kenten, wala pa tayo. Kasi yung pinaka-head ngayon ng program ng basketball, lahat ng program hawak na niya, si Tab Baldwin. Kaka-ano lang sa kanya, kaka-appoint. So, magandang magandang story yan siguro by next week. Makakuha tayo mas konkretong balita about the Philippine men's team na maglalaro sa Southeast Asian Games. Alamin natin, yung ibang players rin na sa SEA Games. Oo, nako. Na makasama. Correct. Kasi kung tatawag tayo ngayon, Ken, wala tayong oras masyado, no? Kaya, hanggat maaari yung mga nag-Facebook message muna sa atin ang binabasa natin. Yes. Okay, but meron tayo dalawang utang, yung men's team ng basketball for the SEA Games at si Willie Miller. Yes. Next week, bibigyan namin sa inyo. Dahil, inabot na po kami ng oras. Yes. At dahil dyan, nagpapasalamat na ako sa Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucero for Hookup Watches, California View, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Pin Couture. Yan, ako naman kay Giselle de Guzman ng Globe. Maraming salamat. Amis Tumang ng Amazing Playground. Mr. Ronald Olatre ng NLEX Road Warriors. At sana madagdagan yung babatiin ko. Oo. At mamaya sa DWBR 104.3 Sports Chat. FM po yan, 104.3. At syempre, advance happy birthday sa aming bunso, si Prince Zoe Erin, this coming Thursday. Ayan. First birthday at christening po niya. Pinagsabay na po namin. Ayan. At syempre, to my wife, Queenie, I love you. Kay Prince Zian, kay Prince Zoe. At kay Doktora De Vera, bumisita sa amin. Maraming salamat, Doktora. Ganun kagaling yung doktor na yan. Binisita po yung kanyang mga anak namin sa bahay namin. Galing. Yan talaga. Okay. So, standby lang po kayo mga kaibigan. Marami pa tayong mga programa syempre dito po sa PTV at Sports Radio. Samantala, ako po si Meg Sioso. Ay, kalas na tayo. Ayan, take two. Sports Radio. Kalas na tayo. At syempre, ako po si Dennis Principe. Meg Sioso. Ito po ang PTV Sports. Until next week, maraming salamat. Bye-bye. Good night.